Welcome back! Today's video is a continuation of where we left off in our last vlog. While we were cooking, I was asking my husband some questions about life here in the Philippines after leaving the US. But we didn't quite get to finish our conversation. So today, we're picking up right where we left off. Continue our chat as we finish preparing our meal, and later, we'll sit down and enjoy it with a good friend. Thank you for being here, and let's get back into it. Your own restaurant. Yeah, when I go up. Can I do it? No, wait, I have to. Let me see. Wait. It looks tasty. Mm-hmm. I don't eat it. You don't eat it? How can you be a chef? You don't eat what you cook. Yeah. You have to I think try. the boss, I know, you know. Oh, not yet, not yet. Put it there first. When it's a little bit tender, we can put. Ano yung pinakamalaking in-adjust mo since coming here? Last year, nung dumating kami ng July, medyo mainit. Talaga paglabas mo ng kwarto, kasi may aircon sa kwarto namin. Paglabas mo, talagang balik ka kagad. Balik ka kagad eh. Pero ngayon, naka-adjust na ako. Mas gusto ko pa nga mainit. Kasi kahit, ang kagandahan kasi ng mainit na panahon, lagi kang pinapawisan na nakakalabas yung pawis mo. Parang Kahit hindi ka na nasasauna. mag-workout, tapos inom ka lang ng inom ng tubig. Kaya parang gumaganda sa pakiramdam. Kasi pag hindi ka pinapawisan, parang madali kang nagigain ng weight. Madalang dito, pag lagi kang pinapawisan, parang hindi naman, kahit maraming kinakain mo, parang hindi ka masyadong tumataba. Yung iba lang kasi talaga siguro, parang nahihirapan silang huminga kapag naiinitan. Kaya parang, yun yung parang hindrance sa kanila. Yeah, ang iba naman, Ayaw talaga nila sa weather ng Philippines. ang ibang kilala ko talagang ayaw nila ng mainit. Gusto nila malamig. Yeah. Kanya-kanyang preference siguro. Yeah. Yung convenience. Nasasanay na rin kami. Yung bagal ng Serbisyo. serbisyo rito. Pero parang dito natututo kaming maging down. magpasensya. Yeah. Dati pag sa Amerika, pag wala pa yung kaheran, nagagalit na ang tao eh. Samantalang dito, haba ng pila, isa lang yung kahera. What's one misconception people have about your life in the Philippines? Ano ba yung akala nila? Maling akala. Hindi, siguro ang pagkakaintindi ng iba na bumalik tayo sa Philippines na parang enjoy lang palagi. Parang sa katotohanan parang hindi naman eh. Parang mas nagtatrabaho pa nga ako na mas marami rito kaysa nung nasa US ako. Kaya lang ang pagkakaiba niya lang, gusto ko yung ginagawa ko rito. Kaya parang hindi ko nararamdaman yung trabaho. Kasi dito, araw-araw parang nagtatrabaho nga ako ng mga 12 hours eh. Nung nasa US ako, 8 hours lang yung trabaho ko. Pero pagdating sa bahay, masaya akong umuwi dahil masaya yung araw ko. Parang gustong-gusto ko yung ginagawa ko kaysa nung nasa US ako na nag-i-struggle talaga ako dahil... You're dragging your feet every day going to work. Oo, dahil hindi ko naman gusto yung ginagawa mo. Tsaka maraming ganun din sa mahal ng bilihin ngayon sa Amerika. Parang hirap naman mag-save. Parang ikot-ikot lang, no? Oo, samantalang dito yung... bayad lang lahat sa bills, then repeat. Parang hindi ka naman nakaka-save. Yeah, pag gusto mo mag-travel, credit card. Utang. Pag gusto mo mag-relax muna, credit card. Yeah. Ikot-ikot lang. Samantalang dito yung nakukuha namin na income sa rent. Mom, can I Okay show the na. audience something? Yung, sorry, say it again, what? Sorry. Kasi samantalang dito yung nakukuha namin na rent sa Amerika, okay na sa gastusin namin. Kuminsan nga, sobra pa. Pero talagang gumagastos ako ngayon dahil yung pagpa-develop, kailangan mong gumastos ng pera. Pero yung mga daily needs lang namin, yung income namin, parang sapat na. Yeah. So the big difference talaga is that we're working toward a life we intentionally chose. And that's a big win for us. Yeah, talagang ibang pakiramdam ng gusto mo yung ginagawa mo. Yes. Kaysa sa hinihila mo yung paa mo papunta ng trabaho. Yeah. Naalala ko tuloy yung sabi ng brother ko. Sabi niya na-inspire siya dun sa last video natin na we talked about
going out of your comfort zone. Kasi parang na-realize niya na ayaw niya rin ng mabuhay, tumanda siya na para siyang nasa loob lang ng aquarium, na yun at yun lang yung ginagawa niya at ginagalawan niya. So, he's very inspired nga daw to start something new. Praying daw siya next month or next year na magawa niya rin yung gusto niya. Proud ako na nakikinig naman pala ang kapatid ko. Yes. Okay. How about another question siguro? Try answering this. How do you deal with negative comments about your decision to move? Tawa na lang siya. Marami mga negative comments din kami na nababasa. Mhm. Pero hindi ko man masyado pinag-uukulan ng pansin dahil talagang dapat gawin mo yung Yeah, you makakapasaya do sa'yo. you, boo. Oo. Parang kanya-kanya tayong opinion sa buhay. Mhm. Itong desisyon namin na pag-uwi ng Philippines, parang sa tingin namin itong maganda para sa amin. Kaya yun ang ginawa namin. Yeah. We understand that everyone has different priorities, syempre, and we don't expect everyone to agree with our choices, and that's totally okay. Yeah. Syempre, nandito kami, nag-share kami ng aming journey, and hope na maka-encourage ng tao na mag-pursue din ng life that is also right for them. Sa ngayong panahon, parang talagang napakadami ng yung mga nangyayari sa mundo. Parang napakadaming uncertainties. Yeah. Di mo alam kung ano yung, kumbaga wala naman tayong control sa mga nangyayari sa mundo. Mhm. Kaya mas minabuti na namin na gawin tong pangarap namin habang maaga, Mhm. May energy pa. habang kaya pa ng katawan namin. Kaysa naman sa retirement age, Yeah. gusto mo paupo-upo ka na lang. Mhm. Dito marami pa akong energy magtrabaho. May naranasan ka pa bang culture shock when we moved here? Kasi syempre, it's different when we're just visiting. Kasi 2 to 3 weeks lang yon na nagstay ka sa Philippines and you're visiting to have fun. But it's different na nandito na tayo, talagang nakatira na tayo. So may culture shock ka pa ba nung tumira tayo dito? Wala naman. Kasi palagi naman ako umuwi sa Philippines eh. Mm-mm. Kaya halos alam ko naman, parang ine-expect ko naman mga mangyayari. Right. Tsaka somehow, aware pa rin kami sa mga nangyayari dito, di ba? Dahil, okay, next question. Do you miss life in the US? May namimiss ka ba doon? Oo naman. Mm-mm. Namimiss ko yung Golfing. mga dati kong kaibigan, matagal kong kaibigan. Mhm. Namimiss ko Shout out sila. po sina Kuya Alvin, Kuya Watson, Kuya Chris. Ano mo ba? Mga Kuya Mateo, golf buddies ko. Kuya Dante. Si Kuya Dante nandito lang Dante. last month eh. Namimiss Kuya ko- Jay. Namimiss ko yung buhay din sa Amerika. Kaya lang, syempre, pag may pinili kang bagong buhay, may i-give up ka rin ng mga something na nakakapasaya sa'yo. Mhm. Right. Chipotle. Namiss mo? Yung alin? Chipotle. Chipotle, paborito ko yan. Mahilig po sa Mexican food tong asawa ko. Yung burrito. Burrito. Paborito. Yeah. Yeah, tsaka yung mga certain conveniences, no? Parang minsan namimiss ko yon. Like, nung nagkaroon kami ng issue sa aming internet connection, grabe po, parang it took us months para masettle. Oo. Pero kung sa Amerika po yan, isang tawag mo lang. Tapos na. Oh my goodness. Yun po, yung mga certain conveniences, namimiss din po namin yan sa US. But, yeah, that's something na naka-adjust na rin kami, kumbaga. We learned how to be more patient and to slow down. Mas na-appreciate namin yung feeling na you're not being rushed, 'di ba? Kasi sa Amerika, you're always rushing. I have to do this and that. Kasi parang ang mo dun is you have to be productive. Yeah. Very fast pacing po kasi dyan sa Amerika. So yung chicken, hindi po yan chicken namin. Binili po yan sa store. So makakakain po ako ngayon. Yes. So as I was saying, very fast pacing po talaga kasi dyan sa US. Kaya tayo laging on high alert ang ating nervous system. And kapag on high alert, mataas ang cortisol. Pag mataas ang cortisol, stress ka. Kaya po ang dami-daming may sakit sa US.
yung sakit na stress. Marami sa US. Mga nagti-trigger pa yan ng mga karamdaman natin, yung stress na yan. Na. Favorite po ng aking anak ang fried chicken. Okay, siguro last question na lang to sa'yo. What's one thing you wish you had known before moving? Parang wala naman, lahat ng nangyayari rito, parang expected ko na karamihan mga, alam ko na mabagal ang sistema, na kung minsan walang kuryente. Pero yun nga sabi na hindi mo makukuha sa ang lahat ng gusto mo. May give up ka. Yung convenience natin sa Amerika na hindi natin na kukuha rito. Talagang hindi ko na hinahanap dito. Unang-una, napagdaanan ko na yan. Lumaki naman ako sa hirap. Kaya hindi ako masyado naapektuhan. Kaya lang, yun nga lang talaga. Kailangan mo lang mag-adjust dahil kung hindi mo tatanggapin yung sistema rito, baka ikaw mahirapan pag umuwi ka rito sa Philippines. Kasi nung una, medyo nagre-reklamo pa rin kami. Pero dapat tanggapin mo yung kung anong process nila rito. Makipag-ayon ka na lang. Dahil kung hindi, baka mapaaway ka lang. Right. You can still use your voice para alam nila kung ano yung ginagawa nila. Pero most of the time, di ba, hindi naman natin mapafight ang system ng tayo lang. Parang yung gobyerno, parang mahirap nang baguhin. Dahil nakasanayan na ng mga leaders natin yung mga ginagawa nila. Yeah. Parang we're still hopeful, pero alam mo yun, sometimes I feel so Wait, indifferent na din I'll when give it you one. comes to politics kasi kahit anong research mo, boboto mo yung i-research mo na akala mong mas makakabuti para sa government and then turned out, ayun, hindi rin pala. Ay, maraming sabi-sabi, maraming ganito-ganyan. Pero yung loyalty mo naman kasi dapat nasa bansa mo eh. Wag ka talaga magbibigay ng loyalty mo sa leader. People change. Pag nasilaw na ng pera, wala na. Nakakalungkot yung mga maayos na leader dati, parang wala din. Nakain din sila ng sistema. So, kaya ako hindi ako papasok sa politika. di, pwede ko na mag-mayor eh. Joke lang. Baka mapasama lang ako, di ako makarating sa langit. Hindi makarating sa langit. Yeah. It's so sad. Ay, tapos yung generation, yung future generation, sila talaga yung dapat nating i-prepare. Alam namin pag-usapan ng politika. Yeah. Right. Kami na lang. Kami na lang mag-asawa nag-uusap. Pinagdadasal na lang namin yung mga leaders natin. Right. There's power pa din sa prayer. Sana mas marami pang mag-arise na mabubuting leaders. Ang nabibigyan lang din kasi naman ng highlight sa media is yung mga bad. Pero for sure, marami diyang mga mabubuti pang leaders na siguro dapat sila yung mas nabibigyan ng highlight para, yun, mas positive yung ng mga tao nakukuha. Kasarap ng mangga. Maano, Hindi mo man lang ako binigyan! pagbabalat kita. Sige. Dinaan mo lang ako sa chika. Inubos mo na. Yan mo. Wow. Ito, bagong harvest lang po ulit to. Tutusan po namin yung aming caretaker na mag-harvest. Ay, ang cute ng color nito. Kakaiba. Yeah. Dami. Wow. Sarap mag-tortang talong, adobong talong, kahit nga pritong talong lang, no? Tapos may sawsawa na toyo, kalamansi, at sili. Sarap. Kasi ito, anong paborito mong luto sa sitaw? Ha, Mot, anong paborito mong luto sa sitaw? Adobo. So, Hap. Kainan na. Kainan na. Pambihira. Kaibigan, si Kuya Dexter.
Papakita po kami sa inyo. Last video po namin, nabanggit po namin na nagkaroon kami ng issue sa pagpapadig ng deep well. Ngayon, nag-improvise muna to si Habi. Whoop! Teka, kaya ko ba itong talunin? Wah! There you go. Oops, sandali lang. Dito ako pupwesto. Yan. Ayan po. Balon po ito. Ito po yung nabanggit namin na balon yung sa last video namin. And ang ginawa po ni Habi, pinalalim, tama ba? Pinalalim na lang namin yung balon. Tapos nilinis. Para malinis din yung water. So, ito po yung water namin ngayon. Mas madali na mag-igib. Back to Back to basics. Yan. Pandilig-pandilig. Malalim naman to, kaya matagal to bago maubo. Tsaka nagsisimula na rin pong mag-ulan talaga. Halos nitong mga nakaraang araw, nakailang ulan na rin, ano? Yeah. Ay, sarap po ng hangin ngayon dito sa farm, mapresko. Saan mo nagaling tong mga to? Mga mais? Did you buy this? Hindi, nakuha lang namin doon sa palengke. Oh, for free. Okay. Yeah. That's good. May patuka na. Whoop! Wow! Guunahan sila. We would name this Ola, but I call it Strawberry. Strawberry cat. Strawberry cat and a strawberry. Soccer player. Oh yeah. A champion. A champion. He's on the McDonald's team. I got his from McDonald's. Yeah. Thank you.